Ay, isang mapagpalang araw po ng Sunday sa ating lahat ngayon mga kaibigan. Alam nyo, maraming nagtaas ng kilay kung bakit daw di umano ang napiling maging kapalit ni outgoing PNP chief na si Police General Marbil na ang piniling kapalit niya ay walang iba kung hindi si General Nicolas Torre ng CIDG na kung saan hindi po natin maiakila na marami pong nagagalit sa kanya, maraming nagtataas ng kilay at higit sa lahat, mga taong ayaw sa kanya. Pero kung tatanungin natin, sino ba si Nicolas Torre? Kilala ba nila personal? Nakasama ba nila yung mama? Nakahalubilo ba nila? Pero hindi. Pero ang tinitignan lang nila kay General Torre, yung negative na sinasabi ng ibang mga tao. Pero hindi naman nila kilala, hindi naman nila inaalam kung ano ba ang track record ng mama. Ngayon, siya ang napiling chief PNP, I believe, deserve niya yan. Kasi nagawa niya ang kanyang tungkulin at hindi dahil lang sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte or kay Kibuloy or sa iba pang mga kaso na kanyang hinawakan. Dahil siya naman ay talagang deserve na maging PNP chief at higit sa lahat, marami naman siyang nagawang magagandang accomplishment sa PNP. Kaya karapat dapat, bago natin makusahan na kung ano-ano, mga batikos kay General Torre, kilalanin muna natin. Kagaya na lamang nito, itong mga accomplishment na kanyang nagawa, alamin natin kung paano siya naging PNP chief. Isang makasaysayan una sa PNP. Sa unang pagkakataon, kasaysayan isang lakan, isang may pagmamalaking nagtapos mula sa Philippine National Police Academy, PNPA, tagapaglunsad, class of 1993, class president, ang ngayon ay namumuno sa buong Philippine National Police. Police General Nicolas D. Torre III, Chief PNP, hindi lang ito basta palit ng liderato, ito ay pagbabago ng nakabatay sa merito, serbisyo at dekadang hindi matitinag na performance. Maaaring hindi mo siya gusto. Maaaring hindi mo gusto ang kanyang matapang at kontrobersyal na hakbang. Pinamumunuan niya ang pag-aresto sa isang dating pangulo. Dinala niya sa hustisya ang isang makapangyarihang leader ng relihiyon. Gumawa siya ng mga desisyong yumanig sa mga makapangyarihan, pero itanong mo ito sa sarili mo. Ito ba ay labag sa batas o batas lang ang hindi komportable? Ito ba ay mali? Ito ba ay makatarungan sa kilos? Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagpapaligaya sa lahat. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama kahit hindi ito popular. Isang karera ng ekselensiya, isang record ng mga una. Hindi lang siya basta umangat sa ranggo. Siya ang nanguna sa lahat. Top number 1, Public Safety Officer, Senior Executive Course. Top number 1, Public Safety Officer Advanced Course. Top 1, Police Intelligence Course. Top 1, Strategic Intelligence Course. Top 1, Orvan Counter Revolutionary Warfare Course, SAP. Top Gun Pistol Instructors Course, 100% marksmanship. Kinilala ang Australia Federal Police sa kahusayan sa intelligence training. Hindi ito nga na bonus lang. Ito ay patunay na tuloy-tuloy subok sa laban, sa kakayahan, sa classroom, sa field at sa pambansang operasyon. Isang modernong leader para sa isang modernong pulisiya. Nanguna sa paggamit ng bodycam, drones at real-time CCTV operation. Nagsagawa ng reforma sa communication system sa iba-ibang lalawigan at isla, gumamit ng digital platform para sa leadership bago pa ito naging pangangailangan. Zoom meeting bago pa ang pandemya. Hindi lang siya pulis, siya ay strategic reformer at naniniwalang makabagong pwersa ng pulisya. Gusto mo man siya o hindi mo makakaila ang legacy na binuo niya.
Hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa kung anong na nangyayari kapag nagsama-sama ang competence, tapang at karakter sa isang pagkatao. Mabuhay ka, Chief PNP General Nicolas D. Torre, ang kauna-unahan lakan na may namuno sa pwersa, naway maging inspirasyon ka sa susunod na henerasyon ng mga prinsipyadong tagapagpanatili ng kapayapaan. Sir, sino po ba si Nicolas Torre po bilang police officer po? Ang pagkakakilala ko po kay Police Major General Nicolas Torre III ay isa siyang matino, matapang at may paninindigan na leader. So pagka sinabi po na General Torre dito sa QCPD, ay siya po ang ama ng 3-minute response time. So just dial 122 at sa loob ng 3 minuto ay darating ang QCPD Police. Sir, sino po ba si Sir Nicolas Torre po? Yes sir, bago ko sagutin yung tanong nyo sa akin ay siguro masasabi ko each and every leader has its own unique style of leadership. Si Sir Torre kasi simula nung nakasama ko siya when we were still at Fairview Police Station, ano siya brotherly yung approach niya doon sa mga kasama nating pulis at matalino si Sir Torre. Magaling na opisyal at masasabi ko din na pagdating po sa kanyang pagiging leader ay laging may sense and reasons yung kanyang ginagawa. At siguro yun lang yung masasabi ko na tungkol kay Sir Torre. Thank you po. Hello mga tambay, shoutout sa inyo at shoutout sa lahat ng mga tropa dyan. Sino ba si General Nicolas Torre? Para sa akin, nung na-meet ko siya, napaka-humble, no? And may isang salita, maaasahan, and sobrang nung na-meet ko siya, syempre yung respect ko sa kanya ay napakataas dahil sa mga achievements niya and everything. So bilang isang tambay, isa rin siyang inspirasyon, no? And sobrang saludo. Kaya ayun, General Nicolas Torre, congratulations po for being our new Chief PNP. So kita-kits mga tambay, let's go. Hi Nino, knowing General Torre, gumawa siya ng kakaibang serbisyo sa PNP na kung saan hindi ko makakalimutan, siya yung nag-create ng QCPD 3MRT kung saan din ang mga kapulisan ay magre-responde ng 3 minutes response time. Nakakalat ang mga pulis doon at gumawa din siya ng command center kung saan nakikita niya ang bawat galaw ng mga pulis, kung saan nakapwesto yung bawat mobile strategically. So ninyo, kung naaalala mo, nung time na ako ang umupo naman nung Station 1 at Station 2, ginaya ko yung concept niya. At yun naman, nung nasa Tondo ko, Station 1, tinawag ko yun na Oplan Colombo. At yung Station 2 naman, Moriones Shield. Kung saan ganun din yung concept na kung saan kinalat ko yung bawat pulis nasa kalsada at every 3 hours umiikot din sila. Nagkaroon pa tayo ng simultaneous exercise na alala mo kasama kita. Pag tinawagan natin sa radyo yung pulis, kailangan dumating kagad. Concept lahat ni Sir Torre yun, ni General Torre. So ang kagandahan pa yun ninyo ngayon, alam ko pinatutupad ngayon ng DILG yun. Ginaya yung concept niya ngayon. Kaya lahat ngayon ng kapulisan, automatic, kung ano yung programang ginawa niya, matutuwa ang taong bayan. So muli Sir Torre, retired Colonel Rosalino Ibay Jr. ng newly elect Councilor ng District 1 of City of Manila. Salute sir. So, para sa akin, ayun, tanong mo, sino si General Torre para sa akin? Para sa akin kasi si General Torre, yung tipo bang PNP
o isang pulis na talagang may yagbols. Alam mo yun? Yung kapag ka batas ang pinag-uusapan at kailangan ipatupad yung batas na yon, hindi pwedeng hindi pwedeng isasantabi ni Torre, ni General Torre. Talagang gagawin niya kahit sino pa yung aarestuhin. Kagaya na lang nung kay dating Pangulong Duterte. O, di ba? Nasa batas yung pagpapaaresto. Sinunod dyan lang, di ba? Yung kay Kibuloy, isa din sa nakikita ko kay General Torre, matyaga. Ayan. Kahit nasabihin mo na aabot tayo ng kalahating buwan o hanggang isang buwan na mag-arestuhan, hanggat hindi niya natutupad, no? Yung sinabi ng batas na hulihin yung isang individual na may reklamo, hindi niya titigilan. Nakita din natin 'yan. 'Di ba? Sinampulan ni Torre si Kibuloy. Oh. Mayaman 'yun. 'Di ba? Mayaman 'yun. Oh, 'yun yung isang General Torre na talagang may paninindigan doon sa kanyang trabaho. Hindi yung basta-basta, hindi yung putyo-putyo na tipo bang akala mo mapapasunod ng kung sino. Basta tama, no? At batas ang pinag-uusapan, gagawin ni General Torre yan. Yun para sa akin, si General Torre. Kaya, nung naalaman ko na siya yung in-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos bilang PNP chief o kasunod na maging PNP chief after ni General Marbil, natuwa ako Natuwa ako kasi nga yung tao talaga namang nakita nyo, lahat ng ginagawa niya naaayon sa batas. Lahat ng ginagawa niya para sa mamamayang Pilipino. Yun yung nakikita kong isang General Torre, mga boss. Ano pa? Nakita naman natin talagang eto pa isa pang napansin ko sa kanya. Kahit na magpakababa siya ng sobra. Naalala nyo ba yung sa KOJC? Yung baliktad, mga kapulisan pa yung kinapkapan ng mga taga KOJC. Imbis na kapulisan ang kumapkap sa kanila. Kahit ibaba niya yung kanyang level. Basta ang importante sa kanya, maaresto yung pinapaaresto ng batas. Ganyan. Yan ang nakikita ko kay General Torre. Matapang, may yagbols, no? Mapagpasensya, no? Matyaga. At kayang bumaba yung level niya. Kahit na pag magmukhang kawawa, basta importante matugunan niya yung panawagan ng batas. Yan para sa akin si General Torre. Bago ang lahat, nais kong batiin ang ating makisig, matalino at mahusay na alagad ng batas, Police Major General Nicolas Torre. Nako, ilang beses po namin tong nakasalamuha. Napakabait pong tao at talagang hindi ho namimili ng mga taong pakikitunguhan at pakikisamahan. At ako ay naniniwala sa kanyang nakita naming katangian ay deserve po niya na maging PNP chief. Opo, nung nagpunta nga kami doon talagang siya pa yung lumalapit sa amin para makipag-usap, makipagkwentuhan at syempre para makasama sa isang hapag. Si General Torre po ay talaga naman na masasabi natin na nagiging tapat at talagang tapat sa kanyang tungkuling sinumpaan. Yun po yung nakita ko sa kanya nung siya po ay namit namin sa kanyang opisina. At saan pa ba? Oo, sa opisina at meron pang ibang okasyon. Si General Torre po talagang pag nakita nyo parang barkada nyo lang. At talagang hindi siya yung mapagmataas. Ibig sabihin, napaka-humble pong tao ni General Torre. Kaya nga yung ating mga kasama at mga kaibigan nung makasama namin siya at ma-meet ng personal, nako, tuwan-tuwa po lahat. Opo. Game na game po si General Torre sa lahat. Opo, wag lang ho sa mga illegal. Ano po? At ako, naniniwala na talagang malaking tulong po si General Torre
sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At sana, General Torre, tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo! Ay sir, magandang umaga po. Bilang isang INUP po na nakasama nyo personal si Sir Torre, ano po ang inyo pong reaksyon sa kanya sa likod ng pagiging officer niya? Si Sir Torre po, unang-una, napaka-strict niya pagdating po sa trabaho. Pero as a person po, wala po akong masasabi sa kanya dahil po napakagaling niya akong makisama at saka napakabait niya akong tao. Siyempre, pag nakikita siya ng ibang siguro nami-misunderstood siya na kung ano talaga yung personality niya. Pero sa totoo lang po, napakabait po niya. Okay po. Salamat sir. Ay ma'am, bilang INUP po ng QCPD, na naging boss niyo po si Police Major General Nicolas Torre, anong klase po siya bilang officer po? Si Sir Torre, bali siya po yung sa tingin ko siya yung pinakamabait, magaling, at dedicated siya sa work. Opo. Pagdating sa work. Kasi nung naging chief namin sa operation yan sa QCPD, as in talagang parang hindi siya natutulog, ganun, na hanggat hindi matapos yung trabaho, ganun. As in, hanggang ngayon naman ganun din pa rin si Sir Opo. Tsaka hindi siya yung ibang mga na mataas ang niya, mataas yung ere. Kumbaga napaka low profile ni Sir, pati yung lahat, pati pamilya niya, pati mga anak niya. Opo. Paano po siya mag-handle ng mga tauhan po sa baba? Si Sir, actually, naging district director namin siya rito sa QCPD. Napakabait niya. Kaya nga gustong-gusto namin siyang bumalik ulit as district director kasi kahit yung mga police dito gustong-gusto siya kasi siya yung unang-una na ng 8 hours duty. Kasi ang niya is bakit daw pahihirapan yung mga police na gano'n na 12 hours hindi naman daw robot ang mga police. Kaya parang niya, binalik niya sa 8 hours duty yung work ng police dito sa QCPD. Kayo ma'am, doon sa mga nakikita nyo sa social media na kung saan puro negative ang binabato sa kanya, na hindi naman siya kilala, hindi naman siya nakasama. Kayo ma'am, bilang nakasama ni Sir Torre na empleyado po ng QCPD, ano po ang inyong masasabi? Nako, actually yung mga nakikita kong mga basher sa social media, actually talagang sinire-replyan ko yung mga yan kasi hindi naman nila actually kilala si Sir Kumbaga nakikita lang nila yun, yung mga papanood nila. Pero kung kilala mo si Sir, maidi-describe mo siya ng maganda. Actually yung mga nagbabash lang naman sa kanya, yung mga maka Duterte na hindi mo mawari yung gusto nila sa buhay. Pero si Sir, sa trabaho lang yan. Di ka nga sabi, kung ano yung order sa taas, doon lahat na ayon sa batas. At saka, yun lang naman ang ginagawa ni Sir. Tsaka, napaka-hardworking yan ni Sir. At dedicated din sa work. Kami pa nga minsan nagsasabi na magpahinga naman siya minsan. Thank you ma'am sa time. Thank you. Thank you rin po. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga minamahal. And now, I have something to tell you. Who is General Torre? Personally, mga minamahal, 2 beses na po akong nakalapit dito kay General Torre sa CIDG and sobrang bait, napaka-accommodating niyang tao. To the point na kahit busy siya, na-schedule niya pa yung pangangailangan ko sa kanya. But hindi lang naman dahil sa personal opinion ko or personal experience ko, kaya ko nasabi siyang mabait. Si General Torre, siya yung katangi-tanging tao na with a integrity. Alam niyo yun, a man with an integrity. Decisive din siya. And yung kanyang mga ginagawang operation, talagang makikita nyo naman na sobrang workaholic ng ating Major General. So, hindi na sa akin bago at hindi na ako magtataka if ever man itong si Major General Torre ay maging PNP chief ng bansang Pilipinas. At alam nyo ba, mga minamahal, na itong si General Torre, siya lamang yung katangi-tanging tao na sobra kung magtrabaho at minsan pa nga, talaga nga naman kung ipagkukumpara natin si Bato
At itong si General Torre, walang binatbat itong si Bato de la Rosa sa kanya. Kasi si General Torre, siya yung tipo ng tao na hindi sumusunod sa kahit na sino. Talagang batas. Nakabase siya sa batas. Nakabase siya sa rule of law. Nakabase siya sa due process. At hindi sa iisang tao lamang. Nakabase siya sa mamamayang Pilipino. Kaya nga, sabi ko sa isip-isip ko, sana, hoping na itong si Major General Torre ay maging next PNP chief ng bansang Pilipinas. At hindi na ako magugulat doon. Even though na sinasabi ng iba, bakit siya kukunin? Kasi 2-star rank lang naman siya. No, mga minamahal. Hindi ibig sabihin na 1-star, 2-star, or 3-star ka. As long as kaya mong mag-provide para sa mamamayang Pilipino, bakit hindi ikaw yung piliin? 'Di ba? So, advance congratulations, Major General Torre. Hoping sana na maging PNP chief ka ng bansang Pilipinas. Una sa lahat, congratulations po sa ating bagong PNP chief na si General Nicolas Torre. So, ako po bilang isang vlogger is naniniwala na deserve po talaga ni General Torre ang maging PNP chief. Especially po noon, alam naman po natin na yung mga delikadong mga misyon, siya lang po yung tumanggap at siya lang din po yung gumawa ng tama. So for example nga po yung kay Kibuloy, na marami pong PNP chief na mas nauna pa sa kanya, no? Mas nauna pa yung batch sa kanya, na hindi nahuli si Kibuloy pero siya lang yung naglakas ng loob para gawin yung mission na binigay sa kanya at gawin yung tama. At siya rin po yung tao na naatasan para din po arestin din po ang dating presidente Digong Duterte dahil po sa kanyang crime against humanity. So doon pa lang makita natin na kayang panindigan po ni Nicolas Torre yung kanyang pagiging PNP chief. At syempre tayo po ay umaasa na pag siya po ay nagsimula na bilang PNP chief, maayos niya po yung PNP dahil na rin po sa kanyang background at sa kanyang knowledge po sa pamumuno. So, yun po So, ako po si Takayro Miyamoto, isang vlogger po na kino-congratulate po ulit at umaasa po ng isang maayos na PNP sa pamumuno po ni General Nicolas Torre. So, thank you po, sir. Salamat po. Para sa akin, sino si General Nicolas Torre? O mas kilalang General Torre. Alam nyo mga ka-BBM, para sa akin, si General Nicolas Torre ay isang matapang na pulis, matalinong pulis, at higit sa lahat, magaling na pulis. Dahil isa siya sa isang magandang halimbawa ng ating kapulisan na ang batas walang mahirap o mayaman. Sinong hindi bibilib kay General Nicolas Torre sa sobrang dami ng niyang achievement na nagawa bilang isang pulis? Isang matapang na pulis at may prinsipyo sa buhay. Yan si General Nicolas Torre para sa akin, no? Sobrang ang daming achievement. Kaya sa totoo lang, sa lahat ng pambabatikos ng mga tao dyan, no? Sana isipin nyo yung mga magagandang nagawa ni General Nicolas Torre. Para sa kanya, ang batas, walang mahirap o mayaman. Lahat tayo pantay-pantay. Walang palakasan. Yan si General Nicolas Torre. Kung sino ang may kasalanan, yun ang mananagot. Diba? Kaya sobrang bilib ako kay General Torre dahil napakagaling at sobrang sipag niya bilang isang pulis. Yan. At marami pang iba. Yan. Kulang pa yan sa sobrang dami niyang nagawa. Alam nyo mga ka-BBM, sa totoo lang, kay General Nicolas Torre ay sobrang saludo ako. Dahil isa siyang mabait at matapang na pulis at may paninindigan. At sa batas, walang mahirap o mayaman. Kung may kasalanan ang isang tao, talagang kailangan managot para sa kanya. Kaya kay General Nicolas Torre, hayaan nyo, General Nicolas Torre, yung mga basher nyo, no? Talagang sarado po ang utak nila. Pero para sa aming bukas ang pag-iisip, para sa amin, ikaw ay isang mabuting pulis, mabuting tao, at isang magaling na pulis. Kaya sa totoo lang, iaangat ka namin, General Torre, sa kabila ng lahat ng pambabatikos ng tao sa iyo.
Iaangat ka namin at ipapalaganap namin ang totoong balita. Mabuhay ka, General Nicolas Torre. Para sa akin, isa kang magaling na pulis at may isang salita at may paninindigan at higit sa lahat, may gawa. Dahil ang batas sa'yo, walang mahirap at walang mayaman. Kung may kasalanan ka, dapat kang managot. Yan si General Nicolas Torre, ipinagmamalaki ko sa buong mundo. Yun lang. So ayan, congratulations po dito kay General Torre, no, na talagang na-promote po, no, nilagay ni PBBM si General Torre as PNP chief. Ayan, so congratulations po dito sa magaling nating General Torre na kinaiinisa ng mga DDS. Alam nyo, deserve po yan ni General Torre, no, na malagay sa posisyon na yan. Kasi nakita naman natin kung paano siya magtrabaho, no? Wala po siyang tinitingnang tao, maliit ka man o malaki. Basta meron kang pagkakamali, talagang ipapatupad yung batas, di ba? At saludo po tayo dito sa taong ito kasi humble po. Hindi po katulad ng iba na mayabang, di ba? Tingnan si Bato noon, ang yabang, nakadikit lang sa presidente, mayabang. Na-meet ko po ito si General Torre. Maganda po siyang kausap, hindi po ako alam po yung taong mayabang sa hindi, di ba? Humble po siya. Oo. Hindi po siya yung wood ng yabang na kung ano-ano yung mga lumalabas sa bunganga, 'di ba? Yung nagtatapang-tapangan. Pero kung titingnan niyo po si General Torre, mga pre, parang ano lang siya, mahina. Pero pag sinubukan mo, yari ka. 'Di ba? 'Di ba minaliit ito ni Baste, ng mga Duterte, 'di ba? Ng mga kulto, ni Lucky Buloy, pero tingnan mo. Si General Torre po talaga ang talagang dumali sa kanila. Paanong dali? Yung humuli, syempre. 'Di ba? Kaya marami pong nabubuisit sa taong may mga magandang nagawa para sa mga Pilipino at para sa bansa. Saludo po tayo dito sa taong ito kasi hindi po puro patay-patay yung nasa isip, kundi ang nasa kanya, protektahan yung mga Pilipino na talagang inaapi ng mga kapwa Pilipino na mga masasama. 'Di ba? Yan po. Deserve po yan ni General Torre. At sa mga DDS dyan na nag-iiyakan, ayun na, tuloy nyo lang yan, iiyak nyo lang. Kasi habang kayo'y nabubuisit dito kay General Torre, tuloy-tuloy yung kanyang tagumpay. Okay? Mabuisit lang kayo, okay lang yan. Wala namang problema. Edit nyo lang yung mukha ni General Torre, wala namang problema. 'Di ba? Sige lang, babuyin nyo lang yan. Pero tandaan nyo, ang taong nilalait, ang taong binababa ng mga masasamang damo, ay itinataas po yan ng ating Panginoon. Pero yung mga mapagmataas na tao, tingnan nyo, saan pinulot. Yung mga mayayabang na tao, tingnan nyo, saan pinulot. Yung mga nagbabanta na tao, tingnan nyo, saan pinulot. Nasa dahig po, pinulot. 'Di ba? Oo. So, yung mga target ng ICC ngayon, abay, good luck sa inyo, ha? Kasi si General Torre po ay talagang tapat yan para sa mga Pilipino. Pro-Filipino po ang kanyang talagang, kumbaga, sinusuportahan. 'Di ba? Para sa bansa po itong si General Torre. Kaya, once again, congratulations po sa ating pinakamatibay, pinakamatapang, basta katotohanan lang na, no? Congratulations sa iyo, General Torre. Isa kang talagang makatao. Isa kang maka-Pilipino. Hindi ka maka-China, 'di ba? Oo. So, good luck sa mga taong nabubuisit dito. Deserve mo 'yan at nakita ko naman na humble po si General Torre. Ang mga humble ay totoong pinapataas pa yan lalo. 'Di ba? Ng ating Panginoon. Kaya wala akong masabi talaga. Actually, expected ko na yan eh. 'Di ba? Daming naninira sa kanya. Anong sabi ni General Torre? Sige lang, okay lang yan, walang problema. Basta naman hindi naman below the belt yung kanilang banat, basta issue lang, walang problema. Huwag lang mami-personal. Kasi pag kayo na personal, ay yari talaga kayo. Diba? So yun lang, congratulations sa iyo. Si Police Major General Nicolas D. Torre III ay isang leader na tunay na may malasakit at pagmamahal sa kanyang mga taong nasasakupan. To our former Station Commander of Anonas Police Station,
former District Director of Quezon City Police District and now the incoming Chief of the Philippine National Police. Congratulations, sir. Snap salute. Na napakinggan natin, nalaman natin kung ano ang kanyang mga accomplishment bilang police officer. Ngayon, sa pagkakataon na to, kilalanan natin siya. Pakinggan natin yung mga taong na-meet siya in person, nakasama siya. Pakinggan natin yung mga sinasabi ng mga ito. Sino ba si Nicolas Torre? Para sa mga taong ito na nakahalubilo, nakasama, na nakausap, at na kaharap ng one-on-one ang mga taong ito. Pero sa akin, si General Torre, isang kaibigan, isang tapat na pulis, at higit sa lahat, sabi ko nga, nung na-meet ko siya in person, walang kaabog-abog yung mama. Pag kinausap ka niya, kailangan direct to the point, walang ikot-ikot na usapan, walang drama, at higit sa lahat, maging makatotohanan ka pagkaharap ka niya. Kasi mahuhuli ka niya at mahuhuli ka niya kung siya ba'y pinapaikot mo o siya ay bibinobola mo. Ganun si General Torre. Prangkang tao. Kaya pakinggan po natin yung mga komento, yung mga message ng mga tao na nakausap niya na po. Isa-isa po natin silang pakinggan. Para makilala naman po natin ang bagong uupong PNP Chief, General Nicolas Torre III.